Alright, ayos ba yung ating camera. Yun, welcome everyone sa ating last day ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. I hope you guys are learning. No, komplikado ba si Meta? Gaano ba komplikado si Meta sa tingin nyo? Honest opinion. No? Meron ba kayong honest opinion? Violent reaction? Gaano ka komplikado si Meta? In terms of settings, oo. Pero in terms of parang how the algorithm works. Madali lang maintindihan, di ba? Tama ba? Na-explain ko ba na maayos? Sa day 2, day 1, syempre, naayos natin yung pagkakaiba ng mga bagay-bagay, business portfolio, Meta Business Suite. Pero naintindihan nyo na kung paano nag-work sa Meta. Sabi ni Naomi, parang madami lang pasikot-sikot pero sanay lang po siguro. No? Okay. Kasi ganito yan, Miss Naomi, no? Yung pasikot-sikot, yes, tama ka. Every now and then magbabago siya. Hindi na siya yung meta na nakita ko nung nagsimula ako. Okay? Hindi na yon yung nung nagsimula ako, simple lang halos ganoon din naman yung dashboard. Pero ang dami niya ng settings na nagbago. Well, ganoon talaga. Pabago-bago yung settings. Wala tayong magagawa doon. However, yung behavior ng tao, kung bakit sila bumibili, halos pare-pareho lang din naman eh. 'Di ba? Yun lang naman yung pinaka ano doon eh, pinaka um, importante. Yung settings nandiyan, pero yung pinaka importante, yung number one, yung paano mo ipo-position yung product mo. Katulad no ni Miss Eunice, tama ba? Si Rivon, nung ginawa natin nung day 3, yung ads niya, hindi niya alam kung sino yung target market niya. Di ba? Kumbaga parang okay, sapatos, everyone can just buy shoes, kahit sino, pero sino yung binebentahan mo, di ba? Yun lang yung pinaka gusto ko maintindihan ninyo na hindi siya ganoon kakomplikado in terms of how to sell your product or services, but komplikado well in terms of settings, pero matututunan niyo along the way, pare-pareho lang 'yan. Okay? So this time, ang pag-uusapan natin ngayon is more on na-record ko na. Kailangan. Ayan, recording na tayo. Okay. So, pag-usapan natin ngayon yung Facebook Ads Calculator. Paano ka magde-decide kailan mo papatayin at kailan mo i-scale yung budget mo. Okay? So, I'm gonna share my screen. Okay, and then if you head over to my website, digitalhomey.net, makikita mo dito yung forum, ito, forum. And then you're gonna need to type search dyan, calculator. Di ba? And then yung Ultimate Facebook Ads Calculator na to, i-click mo tong download. Papupunta ka dito sa Google Sheet. Ngayon, hindi mo to ma-edit, no? All you need to do is to click File and then make a copy doon sa Google Drive mo. Para pwede mo siyang i-edit. Ngayon, just in case na mawala yung auto-compute, pwede mo, nandito yung formula sa gilid. Okay? Or pwede mong i-click mo tong file, tapos download, tapos via CSV. Ganun mo gusto gagawin, no? So, ngayon, pag-usapan natin yung sino gusto magpa-compute. Type me in the chat, paunahan. Tulungan kita mag-decide paano ka mag-scale, paano ka ano ng budget mo, magre-reduce ng budget mo. Sino gusto magpa-compute dyan sa ano? Wala. Type me in the chat. Wala.
Iyon. So, wala pala eh. Or walang makapag-type. Yan, si Eunice. Yun. Si Miss Eunice. Go ahead, Miss Eunice. Ito si Rivon, di ba? Rivon. Yan. So, kakaon lang. Sige, Miss Eunice, unmute kita, no? Ay, teka lang. Miss Eunice, yan. Pwede ka magsalita. Hi po, good evening everyone. Ayan, so, ayan. Ribbon, no? Tama. Ayan, nag-unmute ka ulit. Ayan. Sorry na pindot. Opo, Okay. Ribbon. So, magkano na ba average ad spend mo per, o first time mong nilaunch yung ad na yun? Sa Ribbon po, first time pong First time dati mo po mag-ad? boost post lang. Sa Ads Boost post Manager lang. po, first time. First time mo mag-ads manager. Okay. Ganito, ideally, ganito kasi yan. Ang nire-require ko na budget, at least 15,000 daily budget. Sorry, monthly budget for testing. So, let's assume na July 1 to 30, may 31 ba tayo? Yan, may 31 ba? So, July 1 to 31. Kung mag-daily budget ka na 500 pesos, i-multiply mo yan into 30 days, that's 15,000, di ba? 500 pesos times 30 days, that's 15,000 pesos. Yan yung initial budget mo na kailangan mong gamitin for testing. Di ba? So, ito, 15,000 pesos. Was monthly. Yan. Ngayon, kung meron kang, let's say, 5 ad set, di ba? Halimbawa, ito ay flight attendant, di ba? Flight attendant ad set. Tapos ito naman ay hotelier. Ito naman is restaurant staff. Tapos ito naman, let's say, broad open audience, walang targeting, di ba? Tapos ito namang isa, let's say, I don't know, pwedeng teacher. Halimbawa, madalas nakatayo yung mga teacher, di ba? Yan. So, meron kang 5 ad set. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5. Meron kang 5 ad set and bawat ad set meron kang tig-tig isang piso. So, pag tinotal mo yan, 500, i-multiply mo sa 30 days, that's 15,000, di ba? So, pwede mangyari doon, pwede kang magkaroon ng different ad variation or pare-parehong ad. So, ad 1, ad 2, ad 3, ad 4, ad 5. Siyempre, depende doon sa target audience mo. Siyempre, yung image nitong teacher, ibang image 'yon. Halimbawa, 'di ba, ibang itsura nung ad creative mo ilalagay doon. Pag broad open audience, so ibang ano 'yan. Tapos restaurant staff, syempre, kailangan more on parang restaurant staff din yung makikita niya ad creative. Sa hotel, gano'n din. Flight attendant, ganyan. So, ang mangyayari po no'n is ideally, yun nga, 15,000 yung budget mo for 1 month. Ngayon, balik tayo dito. Yung 15,000 po na yan is didepende yan yung cost per 1,000 impressions ni Meta. Ibig sabihin, how much Meta is charging you per 1,000 impressions? Magkano yung cost per 1,000 impressions? Makikita mo yun sa Ads Manager. Yung doon sa pinaka-bottom na part. Puntahan natin yung ano mo para makita mo. Dali ha. Punta ako doon sa ad account mo. Revol. Ba, ad account mo? Ano pangalan ng ad account mo? Saan ba yan? Nag-off po pala kaming ads. Ng ad. Kasi mas preferred namin website. Okay. Pero okay lang, ano ko lang,
Pakita ko lang din sa yung ano, yung total. Ito siya, no? Share ako ng screen. So, di ba, performance, tapos performance in clicks, tapos, wala kasing total dito, pero pag in-average mo, di ba, yung cost per 1,000 impressions, 224.20, 126.70. Pero pag punta ka sa reports, kunyari, create new report, tapos, pag in-average mo, magkano ba average nito? Ayun, average cost per 1,000 impressions mo is 156.69. Di ba? Kung ibig sabihin, yan yung average per 1,000 impressions. Pero since nag-uumpisa ka pa lang naman, hindi pa yan yung pinaka-final na ano mo na CPM mo. So, balik tayo dito. Let's just assume na ang cost per 1,000 impressions mo is sabihin natin 80 pesos. 'Di ba? 80 pesos. Ngayon, sa 80 pesos mo na yan, auto-compute na yan, di ba? Pag dinivide mo yung, pag kinompute mo yung 15,000 mo, tapos charge ka ng Meta ng 80 pesos per 1,000 impressions, makakapag-generate ka ng about 187,000 impressions. Sa 187,000 impressions na yon, makikita mo doon kung ilan yung nag-message. Let's say, hypothetically say, nag-message doon na 350 na katao. Okay? Now, ibig sabihin nun, ang average cost per message mo is about 42.86. Okay? Now, ideally, dapat meron kang at least 2% conversion rate. Meaning, may bumili doon sa, out of 350 na nag-message sa'yo, at least dapat merong 2% na naging customer ka doon. So, at least 7. 7 customers acquired. Okay, so yun ang ilalagay mo dito sa number of sales. Ngayon, i-kukumpitin mo doon magkano yung average order value per customer. Di ba? So, yung sapatos na binibenta mo, ano ang price range nun? Siguro po ang average mga 900. 900 pesos. Yun ang ilalagay mo dito, 900 pesos. Ngayon, pag connect mo yung total sales generated mo versus doon sa total ad spend mo, ano nakikita mo dito? Mukhang positive ba yun o negative? 0.42. Negative. Negative, no? So, ibig sabihin, ito yung mga pwedeng i-adjust mo. Okay? Wag mo nang panghinaan ng loob, Miss Eunice. Okay. Ang pwedeng i-adjust mo is dapat tumaas yung conversion rate mo from 2% to let's say 7%. Tingnan natin kung magiging positive ka, 7%. So that's about 24, or sabihin natin 25. 25 na katao yung bumili. Yun, umangat ng konti. Ibig sabihin, naglabas ka ng 15,000 or nakakaubos ka ng 15,000 na total budget, bumalik sa'yo 22,000, almost double. Tawag dito. Yeah, almost double. So, ang return on ad spend mo is 1.50 ROAS. 'Di ba? Well, ganoon na talaga. Sobrang ganoon na yung piga na talaga yung conversion rate mo na 7%. Mataas na yun. Kumbaga, wala nang kayang ipiga yun. Saan ka kukuha ng dapat mong improve? Dapat mag-improve yung number of messages mo. So, from 350, sabihin natin, dumami yung messages mo to 550, kunyari. O, di from 42.86 ba o 85 na cost per message, nag-drop siya to 27.27. Bakit? Dumami yung messages mo eh. May ginalaw ba tayo din sa ad spend? Wala naman. Same pa rin naman yung total ad spend natin. Pero, dumami yung number of messages. Bakit dumami yung number of messages? Kasi ginandahan mo yung image, ginandahan mo yung videos, ang dami nag-i-inquire, nagvo-viral yung videos mo, marami nagko-comment ng how, marami interested. So technically, ito yung tinuturo ko sa inyo nung day 2 pa lang na pag nakita ng Meta na yung ads ninyo ang engaging, converting, and relevant,
technically, yung cost per result ninyo or yung cost per acquisition ninyo, bababa. Does that make sense, Miss Eunice? Nakita mo na yung overview kung paano mo siya i-analyze yung campaigns mo. Yes, coach. Opo. So, tingnan mo to. Ang average customer acquisition cost mo is 600 pesos. Kung ganito yung magiging parang numbers na lalabas. So, 15,000 yung naubos mong budget for the month of July, kunyari lang, tina-charge ka ng Meta ng 80 pesos per 1,000 impressions, nakapag-generate ka ng 187, may pumasok na 550 messages, o di ang average cost per message mo is 27.27. Okay? Ngayon, well, ang galing talagang makipag-usap nung staff mo, yung customer support mo. Umabot ka ng 15% na conversion rate. So naging 82 or sabi mo na 83 na purchases. 'Di ba? Tapos, yun pumalo ng kulang-kulang 5x yung return on ad spend mo. Profitable hindi. Profitable na, no? Okay. So, ang tanong ko sa iyo, itong 27.27 ba na to na cost per message, kung ganito yung computation natin, mahal ba siya o mura? Mura po. Mura na, di ba? Or pwede Mm. na, di ba? Pwede Or na po. ang tanong natin dito is, pwede ko pa bang babaan to? Ibig sabihin, pwede pa bang maging mura to? Yes, pwede naman. Dagdagan mo to. Padamihin mo yung messages mo. Ibig sabihin, dapat maraming interesado dun sa ads mo para bumaba yung cost mo. Now, moving forward, kung ganito yung itsura nito, ang tanong na doon is, how much are you willing to spend to acquire a lead, a purchase, or a message? Ibig sabihin, this is your determining factor or yung benchmark mo na, okay, kung ganito pala yung itsura nito sa computation natin, kailangan pala, kapag naglabas ako ng 15,000 pesos, kailangan pala mayroong pumasok na 550 messages para mas mataas yung conversion rate na ma-generate ko. Tapos kailangan nun, out of 550, makapag-convert ako at least 15%, that's about 82 or 83 sales with an average order value of 900 pesos para makakuha ako ng about 74 or 75,000 pesos na total sales at magkaroon ako ng 5x ROAS. Now, kaya ko nang i-justify sa sarili ko na, okay, any cost per message na mas mataas sa 27, so sabihin natin i-round up na natin yan ng 30 pesos. Any message na mas mataas sa 30 pesos, hindi ako willing magbayad. So yung ad creatives na yon, papatayin ko every time na mayroon akong ad creatives na mas mahal sa 30 pesos. So pag tinignan mo siya dito, pwedeng magkano nga 30 pesos. So pwedeng ito is let's say 25 cost per message. So pasok siya 'di ba sa ideal cost mo. Ito naman is 15. Ito naman is 65. So lagpas. Ito naman is sabihin natin 85 yung cost per message. Ito naman is let's say 8 pesos. Oh, nakita mo na agad. 'Di ba? Na okay. Ngayon, tingnan natin. Hindi naman porke 8 pesos itong teacher dito na ako magvo-volume ng budget. Tingnan mo kung mayroong bumibili. Kasi baka mamaya, yung 85 pesos mo, tsaka yung 25 pesos mo, yung pala yung nagkakaroon ng resulta. So, mamimili ka na ngayon, it's either itong ad set na to, or itong ad set na to. Yung i-scale mo. Kasi regardless or walang kwenta kung sabi mo pang piso pa to or 2 pesos pa tong cost per message nitong teacher. Kung wala ka naman nakukuha ang benta rito, baliwala yun. So I'd rather spend my time focusing on flight attendant and dito sa broad open audience. Make sense? Nag-nudge na yung ibig ko sabihin. Okay? Any follow-up question, Ms. Eunice? Lana? Same din po ba yung calculator kung magwe-website? Yes. Sa calculator, similar lang. Cost per purchase lang yung kukumpitin mo. So, let's say ganito. Ang cost per purchase nito is ganito pala sa website. Turuan kita sa website.
So sa website, ganito siya. So same budget, tapos yung ang titingnan mo dun yung click-through rate. At least ang click-through rate mo dun is 1 to 2%. Okay, ibig sabihin, pag mababa sa 1%, tingnan mo, yun yung sinasabi ko na minimum tolerance 3 days, 5 to 7 days maximum tolerance. Bakit pinapaabot ko ng 5 to 7 days? Kasi baka mamaya yung click-through rate mo mataas, ibig sabihin nasa 3% or nasa 5%. So ibig sabihin nun, people are interested with your ad or yung products or services mo. Ngayon, kaya pinapaabot ko ng 5 to 7 days. So pero ideally dapat ang click-through rate mo is 1 to 2%. Ito yung in-explain ko kahapon doon sa Ads Manager, di ba? Ngayon, yung CTR na yan, if you were able to have a 187,000 impressions, tapos same cost per 1,000 impression ang charge sa'yo ni Meta, makakapag-generate ka ng about 1,875 link clicks. Okay, sa 1,875 link clicks na yun, at ideally, dapat meron kang 2% na website conversion rate. So, ibig sabihin nun, sa 2% website conversion rate, so lalabas yun is 38 sales. Okay, 38 benta. With the same average order value per customer, so that's about 34,200. So, ibig sabihin na doble lang, nag 2.28x ROAS ka or yung tinatawag na return on ad spend. Okay, gross. Okay, wala pa dito yung OPEX mo, wala pa diyan yung ano mo. Syempre ikukumputin mo 'yun eh. So, ibig sabihin nun, yung customer acquisition cost mo is 394.74. Ngayon, tatanungin mo yung sarili mo, okay na ba ako diyan sa customer acquisition cost na 'yan? Kasi baka mamaya tingnan mo to baka mamaya 900 nga yung average order value per customer. 'Di ba? Ito yung SRP mo kunyari, ito yung SRP mo, yan yung selling price mo eh, 900 pesos. Ngayon, ang cost of goods mo is, let's say, nakuha mo yung sapatos na yan ng, let's say, 250 pesos. 'Di ba? Nakuha mo ng, kumbaga, namuhunan ka ng 250 pesos, binibenta mo ng 900. Kunyari lang. Sabihin natin, kasama na dyan pati yung shipping fee. Ayan. Hindi, sige, isama natin yung shipping fee, halimbawa lang. Di ko alam kung sino nagbabayad ng shipping fee, but sige, sa COGS na lang para at least madaling computin. Hindi ko alam kung yung customer mo nagbabayad o isinasama mo na sa free shipping ka na. So, depende yun. Tingnan mo yung tingnan mo yung costing mo. So, again, binibenta mo ng 900, nakuha mo ng 250 yung sapatos. Ngayon, sabihin natin ang CPA mo, yung customer acquisition cost mo or yung cost per acquisition mo is, let's say, I don't know, let's say 500 pesos yung cost per acquisition mo. 'Di ba? O di yung mangyayari nun, ang matitira na lang sa'yo is 900 minus, tama ba? Nawala ako. So, kung ang COGS mo is 2, so, 'di ba, pag niless mo kasi to, so, kumbaga, ito na talaga yung magiging margin mo. Tama? Yun yung margin mo eh. Tapos, ang Okay po. mangyayari nun, kung ang CPA mo, ang cost per acquisition per customer is, let's say, I don't know, 500 pesos. O di magkano lang matitira sa'yo? 'Di ba? So, 650 minus 500. Ito na lang matitira sa'yo, 150. Barya na lang. So, ito yung kailangan mong ito yung kailangan mong i-check kung magkano yung willing kang bayaran na cost per acquisition or yung cost per message, cost per acquisition or customer acquisition cost ng ads mo. 'Di ba? Kasi pag hindi mo kinompute yan, mabubulag ka ng ROAS. Okay, oy, yung ROAS ko 3x, pero yun pala ang reality, magkano lang yung kinita mo net. 'Di ba kasi may OPEX ka pa. You have to consider your operation expense, yung may tubig, kuryente, meron ka bang warehouse, meron ka bang taong pinapasahod, magkano lang matitira sa'yo. So kailangan ang CPA mo dapat bumaba ng husto, dapat sabihin natin 100 pesos. 'Di ba? Para at least meron ka pang take home na 550 kahit papaano. O sabihin natin meron ka pang additional OPEX na
na operation expense na let's say, I don't know, if factor in mo dyan yung sabihin mo, 150 pesos, di ba? So, ganun mo siya kukumpitin. Na-gets? Thank you po. Yes, coach. Di ba? So, yun, may follow-up? Wala na? Parang iba naman. Meron pa? Si TJ, what's a good minimum budget that works? Yun, 15,000 for testing pa lang yun, Sir TJ. Hindi ka pa nag-scale doon. Ibig sabihin, nung nag-run kasi ako ng ads, or pag nagra-run ka ng ads, pag bago yung products or services mo, or kumbaga, wala ka pa masyadong data, ano mo na sa sarili mo, parang tanggapin mo na sa sarili mo na yung 15,000 na yun, it's either hit or miss. Okay? Wag mo siyang i-consider na losses mo. Bakit? Kasi may data ka eh. 'Di ba? Nakapag-gather ka ng data doon sa 15,000 mo na 'yon. Ibig sabihin na nakapag-test ka ng 5 avatar or nakapag-test ka ng 5 buyer persona for 15,000 pesos. Now, from July 1 up to July 31, i-check mo na doon sa data na 'yon kasi mapagko-compare mo naman eh. Halimbawa, from July 1 to 31, itong flight attendant ang nag-work. Meron ako mga nakuhang purchases dito. So moving forward, for the month of August, i-ditch out ko na lahat nung target avatar ko, yung buyer persona na create ko, kasi 5 yon. So mag-i-stick ako dun sa flight attendant. Doon na ako, kunyari, for the month of July, nakapag-generate ako ng, let's say, 70 pairs of shoes. And 50 pairs of that sales generated came from flight attendants, and the rest is sa ibang buyer persona. So meron ka na kaagad data, sasabihin mo na sa sarili mo, okay, this time hindi naman nasayang yung 15,000 ko. Nagkaroon ako ng data na pwede kong gamitin for decision making for the month of August kasi naintindihan ko na okay, ito yung mga tao na bumibili sa akin. Make sense? Yun na yung i-scale mo for scaling. Okay? So, I hope I was able to answer your question, Sir TJ. Coach, question, bakit kaya hindi ko magawa yung 100 budget for one ad set? May lumalabas na, you need a minimum. Naka-CBO ka kasi. Kailangan naka-ABO. Ganito mo siya titingnan, TJ. Pag pumunta ka dito sa sa Ads Manager, pag nag-create ka ng campaign, create, kunyari sales, tapos continue, ito turn off mo tong campaign budget, campaign budget. Pupunta ka sa ad set budget. Tapos doon ka sa ad set maglalagay ng budget dito sa gitna. Ito. Tapos lalagyan mo siya ng 100 pesos. Yan. Gets? Sa gitna ka maglalagay ng budget. Okay? So, pag messaging campaign, Eunice, at least 1 month. Pero pag website campaign, pag website or landing page, 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Okay? So, ganun mo siya titingnan. Sa messaging kasi, medyo yun yung problema ko dyan sa messaging kasi hindi ko kaagad ma-determine yung winning ko. Kasi syempre, ang dami mong back and forth sa customer, ang dami mong kausap. So, itatrack mo pa yun isa-isa sa ads manager yung tinuro ko sa inyo. So, masyado siyang matrabaho para sa akin. Kaya hindi ako masyado nagme-messaging campaign. Gusto ko, pag nag-run ako ng ads, yung kumbaga, kung sino lang yung interesado, yung hindi interesado, okay lang. Hindi ko sila market. Ibig sabihin, ganun lang yan. Kumbaga, hindi ako magpapakapagod na kumbinsihin yung mga tao na hindi naman interesado.
doon ako sa interesado. Or kumbaga kung nag-ano sila ng nagbigay sila ng interest, yun yung ire-retarget ko. Kaya nga tayo may retargeting campaign eh. Okay? Coach, pwede ko ba i-check yung campaign? Tama ba? Yes, pwede naman. Miss Naomi, Coach, paano nare-read ni Meta yung sales sa website? Saan po ililink yung FB sa website? Nadi-discuss po ba ito? Baka ma-miss ko lang. Nare-read yan via Metapixel. Kailangan mo install yan. Medyo sa advanced lesson po yun, Miss Naomi. Okay. Sige, go ahead, sir. Sir Kevin. Share mo yung screen mo. Sir Kevin, nandiyan ka pa ba? Wala yan. Sige, pahingi ako ng remote control access. Prove mo lang. Okay, huwag mo nang gagalawin na. Ang naming convention mo, lagyan mo ng lagyan mo ng cold, warm, kung cold or warm. 'Di ba? So, yun yung naming convention mo. Pwede kitang i-unmute Pwede kang magsalita kung gusto mo magano. Okay, tapos itong retargeting mo, isang campaign lang dapat ito. Okay, wag mo siyang paghaluin doon sa tingin ko warm tong isa eh. Tsaka cold yung tingnan natin Yung target audience mo dito. Ito, custom audience. So, tama to. Engagement, 120 days, save post. Yan, pwede naman yan. Pero dito, cold audience to. Wag mong ipaghahalo. Mali yung, naka-mute ka eh. So, ayan, i-unmute kita. Ayan. So, mali yung, mali yung campaign setup mo. Ibig sabihin, kung cold, cold. Kung warm, warm. Okay. Okay, so i-rename ko to kunyari para So dapat ito ganito siya. Warm. Tapos mag-decide ka na retargeting lang talaga 'yan. Tapos patayin mo yung isa dito. Itong add set new video kasi cold to eh. Okay. Ibig sabihin interest to eh, tsaka demographics. Ang custom audience mo ito. So mangyayari noon, ito yung retargeting. Ang tawag ko na dito yung stock audience 365. Okay. Stock audience 365. Ibig sabihin, lahat nung nag-engage sa page ko, naggaling sa website ko, nanood ng videos ko, yan. Yan yung retargeting ko. Kung ako sa'yo, papatayin ko na itong nasa baba. Tapos, ito na yung warm mo. Ibig sabihin, lahat ng warm ads mo, dyan mo na shoot. Okay, ganyan na yan. Tapos, ito naman, ito, nag-testing ka pa. So, ibig sabihin nun, ang gagawin mo dito is, kung ako mag-name dito, cold, tapos testing. Okay. Okay, lahat ng itetest mo, nandiyan. Tapos tsaka ka mag-scale. Halimbawa, itong dalawang persona na family persona, couple persona, alin dyan yung nag-work? So, let's say, nag-work yung Kaka-start family. lang yan, coach. Ha? Kaka-start lang yan. Kaka-start lang dyan. So, let's say, assuming na may nag-work dyan na isa. Okay, let's assume na si family persona yung nag-work. O di ang gagawin natin, i-duplicate natin yung buong campaign. Duplicate original setup. Ito na, tinuturo ko na sa inyo No need na kayong mag-advance lesson. Ayan, duplicate. Tapos papalitan ko na to. Ang gagawin ko na dito, imbis na testing, scaling na yung papangalan ko dito. Swerte naman ng batch na to. Tinuro ko na yung secret. So, ganyan, scaling, yan. Kuklose ko muna to kasi i-delete ko yung isa. Dahil yung family person ititira ko. Diba, i-delete ko to. Coach, wag muna. Hindi, yun? Okay. Draft yun. Walang Okay, okay. problema.
Draft yun, Ako draft. dun ah. Wag kang kabahan. Ako to. Okay, okay. Ikaw yan, ikaw yan. So, imbis na lifetime, wag kang magla-lifetime. So, ang gagawin mo, Kasi if hindi lifetime coach, nawawala yung ano eh. Nawawala yung schedule. Ibaba ang coach. Tingnan mo. wag kang magla-lifetime. So, Okay. tatanggalin mo tong lifetime. Saan yan? Naka-lifetime to. Nasa taas. Ito. Change lang. Oh, yan. Saan ba yung budget nito? Dahil naka-CBO pala to, di ba? Teka lang. Ayun, naka-CBO. So, turn off mo yung CBO. Ayan, turn off natin yung CBO. Tapos, punta tayo sa ad set level. Tapos, yun, naka-daily budget na tayo. Tatanggalin mo tong end date. Okay. Ayan, tapos, i-launch mo siya mamaya, alas 12, 00, PST, 12 midnight. Coach, yung may narinig ako na 0001 daw. Tama ba yun? Okay Tapos lang din naman yan. Walang problema yan. Minsan nga, 12:30. Walang problema yan. Walang kaso yan. 001, 0:30, walang kaso yan. Basta 12 midnight, walang kaso yan. Kahit 1 AM pa, walang kaso yan. So, lagay ka dito, imbis na 100, magiging 1,000 na to. Yan. Tapos, yun, ilo-launch mo na siya as new campaign. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipapublish. i-publish mo na coach. Okay lang. I-publish ko na, ayan. Publish mo. Okay. So, kunyari lang naman, family persona yung nag-work, o di i-publish mo na. Yan. So, at least meron ka ng scaling campaign. So, ibig sabihin, lahat ng test campaign mo nandoon sa baba, lahat ng scaling campaign mo, lahat ng nag-work na ads mo, isushoot mo dito sa scaling campaign mo. Ganun siya. Gets? Yes. For example, Kailan? if i-scale natin yung if i-scale natin yung couples, ganun din. Ganun din. Bali, ang mangyayari doon, isushoot mo lang dito sa same campaign. So, halimbawa, kukunin ko tong naming convention ito. So, ang gagawin ko, pupunta ako dito sa testing ko. Kunyari, itong couple persona na to, di ang gagawin ko ngayon dyan. Titry ko kung makashoot doon kung makashoot siya sa duplicate. Tapos, di kayo mag-error. Nag-error kasi pagka pag nag-error ng tingnan natin. Ito yung scaling. Ayan. So, duplicate. Ad set yung dinuduplicate ko guys yun, nag-error nga. Error nga. So, tingnan natin. Hindi, kasi yung lifetime pa rin to. Dapat check. Oo, tama. Naka-lifetime kasi. Gets. So, yun. So, mistake number 1 yun. Huwag kang mag-lifetime dito sa testing. Okay. Gawin mo tong, i-switch natin. Gawin mo tong Daily. 2.5 kasi yan So, palitan natin ng budget testing mo. 15. Nasaan ba yan? Teka lang So, testing. Ang 1 week budget, past siya. naka-lifetime pa rin dito Teka. Pwede coach sa sa start. Sa testing yan, di ba? I-off yung EBO. Teka lang paano ko na siya ililipat sa sa lifetime. Ganito para hindi launch mo lang naman ito, di ba? Oo. Okay. So, ganito gawin natin. Duplicate ko na lang to. Duplicate original setup. Para ABO tayo. Okay. Ibig sabihin, ad set budget yung nilalagay natin. Hindi siya hindi siya CBO. So, mangyayari nun, Yan. yan. So, gagawin nating daily budget to. Gagawin ko tong 100. Okay lang coach, 250 or 300. Wala namang problema. Sige, 250. Tapos, July 12. Tapos, 00. Tanggalin mo yung end date. Ganun din yung gagawin mo sa kabilang ad set.
So, instead na lifetime, gagawin mong daily, 250. Tanggalin mo yung end date. I-launch mo siya na mamaya alas 12. That's it. So, then publish mo na siya. Tapos, hello. May extra. Ayan. Talaga ka lang, no? So, ang gagawin natin dito, ito turn off ko na tong isa nasa baba, yung testing mo. Okay. Okay, tapos para hindi ka ma-confuse, i-rename natin tong do not use. Okay. Do not use. Ay, Ben. Nahilo na. Oh. Yan, publish. Tapos itong copy, tanggalin natin yung word na copy. Para, yun na yung magiging testing mo. Yan. Yung ano, coach, etong naka 100 messages, maganda siya. More or less, more than 60% ang nag-dyan sa mga nag-message. Naka-lifetime to. Eh, paano pag nag-end na to? Hindi ko alam paano. Ayun, problema yan. So, yun lang. Huwag kayong magla-lifetime. I-daily budget nyo lang. Tapos i-manually pause nyo lang. Huwag nyo na masyadong intindihin to. Hindi naman to, run ads on schedule. Masisira lang yung algorithm nyo eh. Yung maganda kasi doon sa daily budget kasi tuloy-tuloy. Yung sabihin, yung data ninyo, hindi siya na-disrupt. Hindi siya humihinto ng alas 3 ng madaling araw. Hindi siya humihinto ng kamukha niya, humihinto siya ng 6 p.m. Tuloy-tuloy dapat. 24/7. 7 days a week, 365. So, ganun siya dapat. Okay? Nagets? So, I hope I was able to help you sa campaign mo. Next. May follow-up question ka, Sir, Sir Kevin? Dali lang. Wala, coach. Okay, good. Next, si Julian. Question po, if always may nag-appear na recommendation, need iba i-apply, is there any effect with our current running ad set? Julian, ganito, ang tawag ko dito, apply the recommendation at your own risk. Okay? Ulitin ko siya, apply Meta's recommendations at your own risk. Bakit? Kasi dalawa lang ang pwedeng mangyari dyan, Miss Julian. It's either gumanda or pumangit. So it's always at your own risk. So hindi ko pwedeng sabihin na sige apply mo. Baka may sisihin mo ako, coach naman ganda-ganda na ng ads ko tapos in-apply ko yung kay Meta biglang pumangit. So baka balikan mo ako doon. So kaya pero most of the time ganito siya, Julian. Most of the time pumapangit. So I'd rather not touch it kasi nasisira Ganito, sasabihin ni Meta, recommendation, combine both ad sets because Meta's algorithm find it blah 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 na mag-work daw siya magkakaroon ka daw ng mas mababang cost per result. Kung hindi ka seasoned na media buyer, ibig sabihin kung hindi ka masyadong experienced na Facebook advertiser, mapagko-combine mo yung warm audience mo at cold audience mo, sira yung campaign mo. Pero kung seasoned advertiser ka na, ibig sabihin, well, pwede mo na siyang i-apply and then you can just create a new ad set. But kung nag-uumpisa ka pa lang as a new advertiser, wag mo muna siyang galawin. Tsaka mo na siya pag-aralan or pag-eksperimentuhan pagka profitable ka na, pagka sobra-sobra na yung pera mo sa bulsa. Pero kung nag-uumpisa ka pa lang, wag mo muna siyang ayusin yung mga recommendations sa Meta. Okay? Paano mag-set ng location pag service ang in-offer? May minimum po ba sa kilometers in reach ng post? Depende sa iyo. Miss Maria Nomfre. Halimbawa, kung
pagdating mo dito sa locations, click mo tong pencil. Tapos kunyari, gusto mo lang, let's say, MOA or SM MOA lang. SM MOA, All of Asia. Ayan. Tapos gusto mo within, let's say, 10 miles lang. O di doon lang. Diba, may dentista ka. Tapos gusto mo lang within 10-mile radius. So ito na yung 10-mile radius. So kung gawin mo mga 5-mile radius lang, ayan, dyan lang yun. Ayan lang siya makikita mo. Diba? Ganun lang siya. Depende kung ano yung tipo ng business mo. Kung halimbawa, a clinic, pet shop, whatever na business, line of business mo. So depende doon kung gaano ka. Sa tingin mo ba yung mga taga Marikina kaya pang puntahan yung pet shop mo kunyari sa MOA? O di make sense na i-expand mo to. Gawin mong 10 miles. Diba? So gawin mo siyang 10 miles. O di nasakop yung Marikina, pati Quezon City, pati Malabon, o di pati Taguig, pati Las Piñas, Cavite. Yan. Ano mo siya dito. Okay, depende sa business. Anong kilometer? Siyempre, kayo yung makapag-determine. Tingin nyo ba, maaabot pa kayo ng mga taga Marikina? Kung yes, yes. Lagay mo. Coach, kapag ginawa yung ads tapos run ulit, nasisira, yes. Nagre-reset siya. Normally, mga 3 days. 3 days yung reset niya. Tapos, nagiging parang hirap siyang mag-optimize. Meron akong ganong campaign Yung ang ganda-ganda nung 2 linggo ko, tapos biglang pina-post ng client ko yung ads. Sira. Hindi ko na ngayon maulit. Yung ganong yung parang ganong resulta. Nagkakaroon ng resulta pero hindi ko na mahabol yung dati. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag niyo lalagyan ng lifetime budget. Ibig sabihin, daily budget niyo para anytime pwede niyo i-turn on. Diba? Okay? Next. Wala na? Wala na pala Meron pa? Yun, kung wala na, pahingi naman ako ng reviews. Kung na-satisfy naman kayo. So, normally, just to give you a context, I am charging my clients $100 per hour sa international market. So, tingin nyo ba yung 100 pesos per day? Di ba? Charge ko kayong 499. Parang lumalabas 100 pesos per day lang in the next 5 days. Tingin nyo ba sulit naman ba yung binayaran nyo? I'd like to know. Yan, sulit naman daw sabi ni Sir Kevin. Super sulit. Yan. Thank you so much guys. I appreciate you. Daily budget, yes, mag-daily budget ka lang, Miss Cathy. Nag-affect ba na merong Instagram? Yes, maganda kung may IG ka, FB and IG para kita yung ads mo both platforms. Nag-affect ba na may Instagram to better ads? Depende kasi sa Instagram kasi Sir Kevin, ang mga tao doon more on aesthetic Ibig sabihin dapat yung image mo doon, yung video mo, talagang alam mo yun, yung mga high-end sila doon Sa Facebook medyo jologs ng konti yung mga yung mga audience. Pero pag sa Instagram sila yung mga OOTD, mga ganon, yung mga POV, mga tipong ganon. Parang look at me, I'm successful. Yun yung mga Instagram users. So kailangan yung type ng content mo na sa Instagram dapat medyo elevated ng konti yung yung type of creatives. Dito kasi sa Facebook dito masa dito pangmasa. Kaya nga yung target audience ko masa. Hindi ako masyadong maingay sa Instagram Pero sa Facebook talagang sinisigurado ako na maingay ako.
maingay yung ads ko. So, ganun siya. So, ayan, maraming salamat guys sa ano sa reviews nyo. And yun, kung ano nyo lang sa page ko, if you guys can leave a review naman, yan. Kung konti pa lang yung review ko dito, sa page ko, padagdagan ko sana. Ayan, no? So, punta lang kayo dito sa Digital Homie, tapos yung may ano doon na reviews. Konti pa lang, 12 reviews pa lang. Although marami naman akong reviews na ano, sa Google Drive ko kasi ano yung humingi ng reviews. Kaya walang, anonymous kasi yung nandoon sa Google Form. Yung iba kasi, nahihiya na mag-leave ng review. So, parang ganito, tinipakita ko sa inyo. Ayan, no? So, ito kasi, binibigay ko yung form na to. Yung responses dito, hindi ko alam kung sino nag-send ng response. Kumbaga walang pangalan nyo. Kahit na-bash nyo ako dito, walang problema. So, ayan o. So, ayun yung mga ano. Diba, si Sir Kevin, nag-leave ng responses dito. Hindi ko alam kung nagaling yun kay Sir Kevin. So, parang ganun. Yun lang. And maraming salamat guys for your paano ko i-send to? Questions? Meron pa bang ibang questions? Yan. Pwede kung nahihiya kayong mag-leave ng review, pwede naman sa Google. Any suggestions paano ko ma-improve yung coaching program ko? Any negative reaction? May positive naman. So, any negative, like kailangan ko bang nakabihis? Kailangan ko ba nakakurbata? Kailangan ko ba tanggalin yung tattoo ko? O anong recommendations ninyo? Kailangan ba professional ako magsalita? O okay na sa inyo na mukha lang tayo dito? Yung normalan lang na usap. Ba? Suggestions. Are we allowed to put TikTok link sa Meta Ads? Yes, pwede. Meron akong ad na ganun, tumatakbo. TikTok link yung sinesend ko. TikTok link, Shopee link, Lazada link pwede. Mas gusto ko more structured. Well, nasa advanced lessons yun, Miss Cathy. Mahirap po maging formal masyado or serious. Ang dami po na-intimidate. Gusto ko yung branding ko, wala lang, tropa-tropa lang, gano'n. Ayoko nung masyadong Pero gusto ko kasing baguhin din yung yung branding ko na yung tipong na-off kasi ako pag yung tipong nakakorbata. Yung parang feeling ko sa sarili ko napaka hindi ma-reach. Gusto ko yung lang. Well, siguro depende. Pwede ko namang i-rebrand yung sarili ko. Okay? Next, wala nang ibang questions. This is our 5th day, last day of our session. Abusuhin nyo na. Itanong nyo na yung gusto nyo itanong. Meron pa mga komplikado para sa inyo. This is your chance. We still have 7 minutes left. Okay? Questions? Violent reactions? Wala na? O nahihiya lang? Sige, Sir Kevin, go ahead. Yan. Coach, ano yung recommendation mo na ano talaga dapat namin itanong? Like, what more should we ask for? Sorry, go ahead. Paano? Kasi coach, hindi namin alam pa talaga, di ba? So, ang tanong ko is, ano ba yung dapat namin itanong in this case? Like, after learning all these, ano ba yung dapat namin itanong? Okay. Pero parang pinaka-bottom line yung natutunan nyo. Parang gusto mong ma-assess yung yung natutunan nyo in the next 5 days. Number 1, you have to understand your cost per acquisition. Number 1 yon. How much are you willing to pay to acquire one customer or new customer? You have to set that in mind. Magkano yung willing akong bayaran
to acquire one customer. Yun yung calculator. The reason why nilagay ko yung calculator para ma-identify natin kung ano yung willing akong bayaran. Kasi in this case, dun sa calculator, saan yun? Teka. Facebook ads calculator. 'Di ba? Dun sa calculator, kung ganito yung ano, yung kay Rivon, halimbawa, 'di ba na nakakapag-generate tayo ng magkano yung nakaraan kanina? 'Di ba, umabot to ng 45. 45 purchases. Kunyari 82, sorry. 82 purchases. Ayan. So nag 4.92x ako. Ibig sabihin, kulang-kulang, o sabihin natin 5x. Yan, nagiging 85. Ayan o, 5x. Ibig sabihin, 5 beses bumalik sa akin yung 15,000 ko na ad spend. Okay? Ngayon, profitable ako dito. Malamang. Excuse me. Di ba? So, ang customer acquisition cost ko, yung CAC, is 176.47. Ngayon, given this scenario, how much am I willing to pay? How much are you willing to pay to spend to acquire a new customer? Magkano yung willing kang bayaran kay Meta para makapag-acquire ka ng bagong customer? Kapag ang answer mo dito is yes, I'm willing to pay 176 pesos per customer, then scale mo yung campaign mo. Willing ka bang magbayad ng 27.27 per message para magkaroon ka ng 550 messages? Pag ang sagot mo, yes, scale. Increase mo yung 15,000 na budget mo. Doblehin mo, triplehin mo. Kasi pasok dun sa ideal cost mo eh. Pero, mas mataas dito, hindi na ako willing magbayad. That's number 1. Okay, i-identify mo yung ideal cost per acquisition mo. Number 2, sino yung target market mo? Ano yung current pain na meron sila? I-market research mo na maayos, and then i-fit mo yung messaging mo. Ibig sabihin, paano mo ma-attract yung mga tao na yon? By just giving them the pain na meron sila. Katulad ninyo, there's a reason ba't kayo nandito. Because you're in pain. Bakit? Ano yung pain na yon? You don't understand Meta. I understand Meta, but you don't understand Meta. You are in pain basically. So, hinanap ko yung mga pain na yon, tapos translate ko into ads. 'Di ba? Hindi, although yes, nagbebenta ako ng course, pero ang ginagawa ko is tama nga sabi mo, Sir Kevin, 'di ba? Halos tinuturo ko na dun sa ads ko kasi I want to separate myself from my competitors. Kaya nga sabi ko, kahit na tatalunin ako ng competitors ko sa magandang video, crisp yung kanilang video, pero ako jologs lang. Pero I make it to the point na pagbuka ng bibig ko, value agad. Ibig sabihin, mas marami kang matututunan kaysa sa akin para dito ka sa akin mag-enroll. Yun na lang yung edge ko eh, kasi hindi na ako masyado sa video eh. Kumbaga, hindi ko na masyadong ini-stress yung sarili ko para pagandahin yung yung creatives ko. Hindi nga ako nagsusot ng mga nakakorbata or basta t-shirt lang. Minsan nakasando pa nga ako eh. So, alam mo yon. So, sabi ko,
anong edge ko over my competitor? Sabi ko, ito ako eh. So, dapat hanapin mo yung edge mo na yon. Ano yung meron ka over your competitors na mapapansin yung ads mo at wag yung kanila. Ganun lang naman kasimple sa ano eh, sa Facebook ads. Ano yung meron ka? Ano yung distinct na meron yung product mo or yung services mo na wala sila. Ganun lang siya. Diba? Kaya nga, nung day 3, hinimay-himay natin yung sapatos ni Miss Eunice, diba? Para kanino to? Anong meron to? Diba? Although, syempre, on the spot natin ginawa, kaya hindi ko, kumbaga, impromptu, kung ano yung mga naisip natin, buti na lang, nandito si Sir Sam. So, impromptu, nilagay natin yung mga benefits, advantages, features, pain, sino yung tao na yon. Tapos, nakabuo tayo ng avatar. Diba? Nakabuo tayo ng buyer persona. So, yun yung importante. Cost per acquisition, sino yung target audience mo, value proposition mo, ano yung meron ka na wala sila. Ganun lang naman siya. Para mapansin ka. Diba? Di ba LPG yung ano mo? Tama ba? Pero LPG. Dalhin mo yung LPG. Anong meron sa LPG na to na wala yung iba? Diba? Alam mo ba na makakasiguro ka na ang LPG na to ay walang bawas kahit konting hininga? Oh. Diba? Kahit umutot ka, walang papasok na hangin dito kasi puno to. Alam mo yung mga ganong ano, para lang makuha mo yung ano, kasi may tinatawag na AIDA framework. Attention, interest, desire, action. Or attention or awareness, ini-slash ko yun, attention awareness. Kailangan mo muna makuha attention eh. Pag gumawa ka ng video, in the first 3 to 5 seconds, dapat naintindihan nila yung sinasabi mo. Hindi yung, hi, ako nga pala si Clarence, ay, scroll. Wala silang pakialam kung sino ka. Unless otherwise, kilala ka na nila. Pero unang pagbuka pa lang ng bibig mo, ano na yung value agad? Ipasok mo agad yung value. Anong value yung maibibigay mo? Hindi naman puro benta talaga dapat eh. Yung specifics nung ano nung product na binebenta mo, i-highlight mo lang doon. Alam mo ba na itong anong tawag dito? Shilane ba? Ano ba tawag diyan? Alam mo yung binebenta nyo? Sulain. Itong Sulain na to is made of if I'm not mistaken, ano yan eh, parang yung mga dumi ng hayop, di ba? Tapos ginawang fumes, yung mga fumes niyan. Paano ba yung ano niyan? Propane at Propane, oo, yun. Hindi ko masyadong familiar dyan. So, paano siya ginawa? Alam nyo ba na ganito proseso niyan? Oh, di ba? So, step by step mo sila, okay, ganun pala yun. So, may bagong knowledge sila. Di ba? So, parang, sa bagong knowledge nila yun, matatandaan ka nila. Ang tawag doon, brand recall. Okay? Kasi Sulain is Sulain. Pero dahil kayo yung distributor, ano yung meron kayo na, okay, napanood ko to kay ano eh. Kay Kevin Sulain Distributor eh. Kung maka-order nga, naubos na pala yung ano namin, yung stock namin. So, madali ka nilang ma-recall. Pero kung pare-pareho kayo ng ad creatives sa Facebook ads, wala eh, nagiging ano na lang siya, nagiging parang normal na ano, parang hindi ka ma-recall eh. 'Di ba? Siopaw, example. Binigyan mo ako ng ano siopaw. Alam niyo ba na wala itong halong pusa? Gano'n, hindi. Let's binigyan mo pa ako ng problema, Miss Cathy. Siopaw, well, kasi ganito yun eh. Yung siopaw, syempre wala naman tayong pain doon na ano eh, na ini-insert eh. Pero, ang pinaka dito, pagdating sa pagkain, more on aesthetic yan eh. More on paano ginawa. Nakapanood na ka ba kayo ng bigyan ko kayo ng example. Kung paano siya ginawa. Yun yung gawin mong type of creatives pagkain. Yung food food porn, parang ganun, food porn. So, ganun mo siya
Food porn. Food na lang. Sa TikTok. Yan. Hanap tayo ng ano hanap tayo ng example sa TikTok. So, yan. Ito. Oh, oh. Ganyan. Oh, paano mo ginawa yung siomai or siopaw? Oh, gawin mo ng ganyang video. Oh. Tapos, pakita mo doon na kinakain mo talaga, tapos ang sarap. Oh. 'Di ba? Wala ka naman kasing pain talaga na ano. Siguro yung pain na ano mo doon is nagki-crave ka ba ng siomai or siopaw sa madaling araw? Hindi mo na kailangang lumabas. Kami na magde-deliver. Na-solve mo yung pain kasi 24 hours kayo nagde-deliver. 'Di ba? Pero para maging ano ka, para maging kakaiba ka dun sa competitors mo, gandahan mo yung videos mo. Pag siopaw, simpleng siopaw lang pero nakapakita mo yung nagmamasa ka doon. ng dough. Tapos siyempre ano yung mga ingredients na nilalagay mo? May secret ingredients ka na hinahalo-halo doon. Tapos siopaw na siya. Tapos pag kinagat mo, parang Alden Richards na kumakain or meron kahit hindi ka naman kuha ka lang ng medyo may itsura diyan sa barangay niyo, tapos gawan niyo ng magandang video na kumakain ng siopaw. Ano kasimple. Hindi mo naman kailangan ng artista talaga na mag-aano ng brand nyo. Magdadala ng brand nyo. Kuha ka lang ng hindi naman kapangitan, hindi naman sakto lang. Oh. Parang kumbaga TV material naman, oh yan. Kung gusto mo, kunin mo kung model. Ayan, so payag naman ako, 'di ba? Walang problema. 'Di ba? Ganun lang. Kasi sa social media ngayon pagandahan na ng lalo na sa coffee shop ka, kailangan mo talaga ng aesthetic diyan. Pagkain ka, kailangan depende sa pagkain na binebenta mo. Pero kung may mga pagkain naman na tipong talagang kanto pagkain, yung halimbawa, yung lugawan or mga turo-turo, hindi mo naman kailangan ng sobrang aesthetic. Diba, tamang lang, kung makipag-collab ka lang sa mga food vloggers, goods na yon. Di ba? TF, pakainin mo lang ako masarap na siopaw mo, okay na yun. Di ba? Yun, so I hope marami kayong natutunan sa 5 days natin pagsasama-sama. Thank you so much, guys. I would appreciate if you can leave a positive comment sa page. Thank you so much. And yung mga wala pa sa group, just join the group and may GC naman tayo doon. You can just ask questions. Thank you so much and have a good day. Bye-bye.